Bago pa man dumating ang mga dayuhan, may maunlad lang sistema ng pagkikipagkalakalan ang mga sinuunang Pilipino. Wala pang ginagamit na pera noon, kaya ang pangunahing paraan ng pangangalakal ay tinatawag na barter o kalakalang palitan, kung saan ang mga produkto ay direktang ipinagpapalit sa ibang produkto o serbisyo na kapwa na pagkasunduan ng dalawang panig. Karaniwang ang mga sinaunang Pilipino ay nagpapalitan ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, isda, asin, damit, ginto, palay, prutas, alahas, at iba pang likas na yaman. Kung kulang ang produkto ng isang grupo, kinukuha nila ito mula sa ibang lugar kapalit ng mga yaman na mayroon sila. Halimbawa, ang mga naninirahan sa baybayin ay nagpapalit ng isda sa mga taga-bundok na may palay o prutas. Naging mahalaga rin ang kalakalang barter sa pagkikipag-ugnayan ng mga Pilipino sa mga dayuhan bago ang kolonyal na panahon. Nakikipagkalakalan sila sa mga Inchik, Arabo, Hindu at Malay. Ang mga Inchik ay nagdadala ng porselana, seda at bakal. Kapalit nito ay ginto, perlas, beeswax at mga produkto agrikultural mula sa Pilipinas. Ganito rin ang naging ugnayan ng mga Pilipino sa mga Arabo at Malay na nagdala naman ng mga armas, tela at mga alahas. Ang kalakalang barter ay may malaking ambag sa pag-unlad ng sinaunang lipunan. Sa pamamagitan nito, napalakas ang ugnayan at pagkikipagkaibigan ng iba't ibang grupo at dayuhang mga ngalakal. Nakamit ang pagpapalitan ng kultura at teknolohiya tulad ng bagong kagamitan at paraan ng pagsasaka, at higit sa lahat, natugunan ang pangangailangan ng komunidad sa pamamagitan ng patas na palitan. Nang dumating ang mga Espanyol, unti-unting napalitan ang sistemang barter ng paggamit ng salapi at buwis, lalo na nang ipatupad nila ang sistemang galleon trade. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!